Alam nyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay pwedeng gumamit ng niligis o puree at lutong gulay tulad ng patatas, kamote at kalabasa at ihalo ito sa paggawa ng mga sabaw at sopas? Maghanda ng gulay sa iba't ibang paraan at iwasan na lagi itong nilagaw o ginisa. Ang ibang gulay ay maaaring kainin ng hilaw, pinasingawan, inihaw at hinurno o baked. Ang mga gulay katulad ng carrots, pipino, kamatis, letsugas, green pepper at iba pa ay lalong sumasarap kung may sausawan o dip o low-fat dressing or French dressing na pinagsama-samang suka, asin, asukal at paminta. Maaari din gawing dekorasyon ng gulay sa paghahanda ng pagkain katulad ng hiniwang kamote, singkamas, carrots, beans at iba pa. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at ngayon naman ay ating makakapanayam ang ating Regional Nutrition Program Coordinator mula sa Region 3 or Central Luzon na si Miss Maria Vicenta Magpantay. Masustansyang hapon sa iyo, Miss Bebet. Magandang hapon po, Asek Bernie. At sa lahat ng tagapakinig nitong One Nutrition, One Nation. Pwede rin po kayong kapampangan na pagbati. Mahaya pagat panapon po kay kareng kapampangan kay Central Luzon. Magandang hapon. Okay. Kumusta naman po ba ang kalagayang pang-nutrition dyan sa Central Luzon, Miss Bebet? Sa Central Luzon, mas ganda kong ibinabalita na ito ay isa sa mga better off region sa ating bansa na may mababang prevalence ng underweight preschoolers. Kung ito ang index natin sa nutritional status. No? Ayon sa OPT po ng 2010 pa lang po yung kompletong available natin, 4.32% o 64,055 out of about 1.5 million ng mga bata na 0 to 71 months old sa Central Luzon ang underweight. Sa 7 probinsya ng rehiyon, ang Bulacan ang merong pinakamababang prevalence na 2.25%. Susunod dito ang Pampanga, 13%. Ilan po ang Pampanga, ma'am? 14? 4.13%. Okay. Oo. So, puro mga single digit. Opo. Puro single digits except for ang Aurora na siya ang pinakamataas, 13.75%. Pero mababa pa rin kung titignan mo, ikukumpara natin sa national, Opo. Sa 20.6 halimbawa sa 20.6. Oo. Pero, ma'am, nasabi nyo kanina na Region 3 or Central Luzon ang isa sa mga sa region na mababa or maganda ang nutritional level. Ito po ba ay dahil kasi ang Region 3 rin na isa sa pinakamayaman na region sa bansa? Ito po ba ay may relasyon? May correlation ba yung dalawang yon? Yung yaman ng region at saka yung baba ng malnutrition? Maaari po, ma'am, Asik Bernie, kasi dahil nga sa mayaman ng region, maging ang mga probinsya nito, meron tayong mga highly urbanized provinces katulad ng Bulacan at Pampanga, highly urbanized cities katulad ng Angeles at Olongapo, at ang negosyo rito nagbo-boom na rin sa Central Luzon. Tapos ito rin ay parang source ng food sa ating bansa, lalo ang rice, ang palay, Central. So there is always food available, at maging ang mga local nutrition committees din dito, ang halos lahat ay mga functional at nabibigyan ng priority ang nutrition program natin. Kumusta naman po ang programang pangkabuhayan at saka employment or jobs generation? Kumusta po diyan sa Region 3? Yun po, pati po ba yung mga may hirap ay nabibigyan ng pangkabuhayan o ng employment? Opo, kasi ang mga programa dito sa Central Luzon
na i-integrate na rin sa ating local nutrition action program. Nabibigyan sila ng mga, lalo nagkakaisang mga nutrition committees na bigyan ng prioridad, pati yung mga nutritionally at risk families o yung may mga anak na mabababa ang kanilang timbang. May mga skills training sila, income generating, livelihood training, pati sa agriculture, yung kanilang mga food processing projects ay nakaangkla din sa kanilang mga nutrition program. At pati yung mga member agencies natin na katulad ng DOLE, meron silang mga NegoCart, yung mga ganon na ibinibigay din sa mga poor families natin sa Central Luzon. Ay, ang Central Luzon po, Miss Bebet, ay isa sa, sabi nyo nga, isa sa mga mayaman na rehiyon sa bansa. At being mayaman, nandyan din po ang dumadami na rin ang mga mall, yung lahat ng kung ano yung nakikita mo sa Manila, nandyan na rin. Kumusta naman po yung ating kalagayan ng ating mga sanggol? Kumusta po ang infant and young child feeding practices ng mga pamilya sa Region 3? Mataas pa po ba ang practice ng breastfeeding, for instance, o nagagaya na rin sila doon sa, or naiengganyo na rin sila dala ng advertisement at iba pang mga influence na bumaling doon sa artificial feeding, for instance? Yan po ang isa sa mga gusto natin na palawakin ngayon, ang ating advocacy sa exclusive breastfeeding. Ang mga malls po na katulad ng iba't ibang na tinatayo na dito sa Central Luzon ay nagkakaroon na rin ng advocacy na magkaroon ng mga breastfeeding station o lactation station. Na meron na rin po sa mga SM sa Tarlac City, kung pwedeng magbanggit ng mga malls. At yung nasa San Fernando ay nagre-renovate sila ngayon, nakausap na natin sila. At magtatayo na rin sila noon. Natutuwa rin kami na nakasama na rin, although hindi kasali nga ang Region 3 o Central Luzon sa mga priority areas for yung sa hunger mitigation program, kasi nga ang mga probinsya nito ay nandun sa pinakamababang listahan ng mga mahihirap, matataas ang incident income ng nila. hunger. So natutuwa kami nakasama ang Aurora at ang Bulacan sa IYCF TOT last week, 8 days training, upang katulad ng Aurora na nabanggit ko kanina na mataas ang prevalence ng malnutrition, ay makakatulong ng malaki itong IYCF na ito. Alam naman natin na sa urban setting, karamihan ng mga nanay ay nagtatrabaho na rin, so baka nakaka-apekto ito sa ating IYCF. Yun po ba, Miss Bebet, yun po bang mga pamahalaan, yung mga agencies, national at saka regional agencies, meron na rin po ba ng plano na mag-put up ng lactation stations sa kanilang mga tanggapan para sa mga mga empleyado nilang mga babae? Nakapagbigay na tayo ng seminar during Nutrition Month sa lahat ng info officers ng lahat ng regional agencies, So na-disseminate na natin sa kanila yung information, pati yung mga guidelines, at sa tulong ng DOH Center for Health Development, siguro uulitin-uli namin isa-isa ang mga maging sa mga local government, meron ng mga nagtatayo ng mga breastfeeding station at i-issue na rin sila ng mga resolution kaugnay dito sa batas na RA 10028. Siguro isa rin pong pwedeng gawin ng Regional Nutrition Committee ninyo ay balangkas na rin noong resolution na yon para mapapasa sa Regional Development Council. Ano po? Opo. Okay. Sige, maraming salamat po, Miss Bebet. Baka po may gusto ka pa kayong iparating sa ating mga tagapakinig?
So, marami pong salamat Asek Bernie at sa lahat po ng tagapakinig. Isang masustansya at magandang hapon po sa lahat. Okay, muli marami pong salamat sa inyong oras at kukumustahin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon. One Nutrition, One Nation. Last week po ay nakausap natin si Ms. Gemma Selgas, isa po sa mga contender sa National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Award for 2010. At ngayong hapong ito, makakausap naman natin ang isa pa ring contender for the 2010 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Award. At siya po ay walang iba kundi si Barangay Nutrition Scholar Merlinde or Dindin for short, Hubalan ng Barangay Tabok ng Bayan ng Opol sa lalawigan ng Misamis Oriental. Masustansyang hapon sa iyo, Miss Dindin. Masustansyang hapon din po. Mayong hapon sa tanan. Pati na rin syempre, si Governor Oscar Moreno. Kumusta siya? At ang ating kikay na Provincial Nutrition Action Officer, si Miss Girly. Kumusta? Kumusta sa inyong lahat? Opo, mabuti po ma'am. Kasi kahapon lang natapos yung aming, yung aming BNS seminar. Oo. Doon sa Deluxe Hotel. Nandun po si Ma'am Girly. Oo. Sabi niya sa akin, ipangumusta daw ko kayo sa kanya. Sabi niya. Sige. Oo. Okay. So, punta tayo sa ating interview. Maiksi lang ito, kaya pwede kang magbisaya ka para mas mabilis kang makasulti, ha? Oo, ma'am. Sige. Ikaw ang napiling Outstanding Barangay Nutrition Scholar dyan sa kabuok ng Region 10, Northern Mindanao. Ano naman ba yung mga ginawa mo, mga bago, na kaya ikaw ang napili na Outstanding BNS ng Region 10? Ingon ini lang, ma'am, ang Sige. atong gihimo. I-reorganize lang namo ang among Barangay Nutrition Committee sa among barangay sa Tabok or DNC Committee. Pinasiunhan sa among barangay captain, ang BNC chairman si Noel Dusdos at saka ang among co-chairman si Kagawad Health, Kagawad Cynthia Antigua, ug ako usap ang secretariat ang BNS. Okay, oo. So, ba't naman kayo nag-reorganize? Kasi po, ma'am, noon, hindi ganong masyado sa 2008 ang aming organization ng BNC. Sinabi ko sa kanila, yung nakaupo na sa amin si Kapitan Dusdos na kailangan na pong ma-organize na talaga. Kaya pag na-organize na yung aming BNC, nandoon na ang aming mga government agencies like sa aming midwife, aming daycare workers, at saka yung utang na loob ko na NGO, ma'am, na nag-work out sa akin ng Word of Life Church ng siya ang isa sa nagbigay sa akin ng mga benefactors or mga stakeholders na nagbigay sa akin. Yung pwede mong puntahan, maghingi ng tulong. Kumusta ba ang nutrition diyan sa Barangay Tabok? Marami ba ang malnourished?